joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Pedro Crisologo. Crisologo, ibig po sabihin ay ginintuang dila, the golden tongue. Dahil nung buhay po si San Pedro, napakagaling po niyang mangaral. Ang tawag po sa mga humilya niya ay mga ginintuang sermon. Dahil napakalalim at punong-puno po ng kahulugan at katotohanan ang kanyang pangangaral. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga obispo, sa mga nagpapalinaw ng salita ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos dahil palagi niyang tinatanim at binabaon ang kanyang salita, ang kanyang grasya sa atin. Pero naway makita natin ito sa pamagitan ng ating pakikinig, pag-unawa at paghahanap. Sa napakaraming beses na kung saan binaliwala natin ang salita ng Diyos at wala tayong ibang hinanap kung hindi pera at kayamanan, sa mga pagkakataon na kung saan naging layunin lang natin ay magpasarap sa buhay na ito at nakalimutan nating magmahal at magsakripisyo. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dakilang tagapagbalita tungkol sa iyong nagkatawang taong salita, ang obispong si San Pedro Crisologo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masaliksik nawa namin sa aming kalooban ang mga pahiwatig ng iyong pagliligtas. At ito'y matapat nawa naming mailahad sa aming ginaganap. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita
At sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Pagkalabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Alleluia, 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 alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano mo alam na meron ka talagang tunay na kayamanan? How do you know that what you have is a true treasure? Nung bagu-baguhan pa po akong pare at naka-assign po ako dito sa katedral, habang nagmimisa po ako, hindi po namin alam, nilooban kami. Meron pong isang magnanakaw, isang kawatan. Buti na lang po, nakita siya ng isa sa mga sakristan namin, hinabol siya. At salamat sa Diyos, siya po ay nahuli. Nung tinignan po namin, binuksan namin yung bag niya, alam niyo po kung ano yung isa sa mga kinuha niya? Yung pong cable box. Natawa po kami. Kasi hindi naman aandar yung cable box kung wala kang subscription doon sa cable company. Pero inaakala siguro niya na ito po ay CD player. Kaya yun yung dinampot niya.
ang mas nakakatawa po dito, mas marami pa pong mas mahalagang bagay doon sa kumbento kesa doon sa cable box na yon. Nandoon po sa table lang, kalat-kalat lang po, yung mga kalis na mamahalin. Pero hindi niya ito nakita, hindi niya ito pinansin dahil nasa isip niya ang pinakamahalaga ay yung pong cable box. Yung nakuha niya, hindi naman ganon kahalaga. Di ba maraming tao ngayon hindi kayang makakilatis o sumuri sa tunay at mahal na kayamanan? You might think that what you have now is a true treasure. But in reality, it is fake. It is worthless. It is useless. Kaya nga, tandaan niyo po, itong tatlong bagay na ito para malaman mo kung ang nasa iyo ba ay tunay na kayamanan. Here are 3 signs that what you have is a real, precious, and true treasure. The first one, a true treasure is hidden. Ang sabi po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang kayamanan daw ay nakabaon doon sa lupa. Ang mamahaling perlas ay nakahalo doon sa ibang alahas. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang tunay na kayamanan ay nakatago. Hindi nakikita talaga agad-agad ng iyong mata. Ang mabuting balita, kahit na nakatago ang tunay na kayamanan, ito ay totoo at kung hahanapin mo, makikita mo. Anong sabi ng Panginoon? Seek and you shall find. Real treasures are hidden and yet they are true. And you will find them if you seek deeper. Bakit sa tingin niyo po, mura lang ang mga niyog? Kasi kahit naman saan, makakakita ka ng niyog. Di po ba? Nung araw, napakamahal po ng sili. Di po ba? Mabot po yata ng mga 1,000, 2,000 per kilo. Kaya nga ang biro nun, magkwintas ka na lang ng sili. Pero bakit napakamahal po ng mga bilihin minsan? Kasi there is scarcity. Kakaunti yung iyong nabibili, kaya nagiging mahal. Kapag hindi mo masyadong nakikita, diyan nagkakaroon ng halaga. Pero kung kalat-kalat lang yan, kahit saan makikita mo, minsan mura lang o baka wala pang halaga. Bakit sa tingin niyo po ang ginto at diamante napakamahal? Kasi kailangan mong maghukay bago ka makakuha nito. At hindi naman sa lahat ng lupa, lahat ng lugar ay may makukuhang ginto at diamante. Di po ba? Bakit ang mahal ng langis? Kasi kailangan mo din i-drill ang lupa at hindi naman sa lahat ng lupain ay meron ka ding makikitang krudo o langis. Kung nasa daan lang ang isang bagay, hindi kayamanan yan. Baka nga basura pa yan. Amen? Ang dami po sa atin kung saan-saan naghahanap ng grasya. Pero baka nakalimutan natin, tayo'y inaanyayahan ng Diyos na maghanap ka lang kung nasaan ka. Laliman mo lang ang iyong paghahanap at masusumpungan mo dyan ang kanyang grasya. You may think you need to find a new location in order to find your true treasure. But God is saying to you today, my dear friends, you are where you are supposed to be. And where you are, there is a treasure there. You just need to dig deeper. Ang tanong, nasan ka ba ngayon sa iyong buhay? Maaaring naglalakad ka ngayon sa daan ng iyong depression, disappointments, discouragement, pero baka ang hindi mo alam, kapatid, may nakatagong tunay na kayamanan dyan, gitna ng iyong lungkot at mga problema. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, si Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi palaging obvious. Hindi naman palaging trending, viral, ang grasya ng Panginoon. Pero ito ay nakatago. Ang kanyang pagpapala ay hindi lang nakikita ng iyong mata. Consider your battles in life as your breakthrough. Ang labanan mo maaaring maging labasan ng bendisyon ng Diyos. Kaya kung wala kang nakukuhang kayamanan ngayon, humukay ka pa ng mas malalim. Baka nasa ibabaw ka pa lang. Because remember, all the precious treasures are buried within. But secondly, true treasures are costly. Ang sabi ng kwento ng ating Panginoon sa kanyang talimhaga,
Pagkakita daw ng tao dun sa kayamanan na kabaon sa lupa, anong ginawa niya? Binenta daw niya lahat-lahat ng kanyang ari-arian. Lahat-lahat At yung kanyang pera, ginamit niya para bilhin yung lupa kung nasaan nakabaon yung kayamanan. Take note, hindi niya ninakaw yung kayamanan. Mas madali po na kunin na lang niya Di po ba? Pero pinagpalit niya lahat ng kanyang ari-arian para dun sa lupa. Dahil dun sa lupang yun, nandun yung kayamanan. Nung unang panahon po kasi, wala pang bangko. Kaya nga, ang mga tao, kapag meron silang kayamanan, binabaon nila yung kanilang pera, yung kanilang kayamanan, para maging ligtas ito. Pero para masabi mo, tunay na kayamanan ang isang bagay, dapat meron itong katumbas na ibang kayamanan. Kaya nga, napakamahal ng iPhone. Kasi ang katumbas nito, halos isang motor na. Bakit napakamahal ng isang sasakyan? Kasi katumbas na yan ng isang maliit na bahay. Ang malungkot na kwento ngayon, napakarami pong taong namamatay sa gera. Na para bang walang kwenta, walang halaga ang buhay ng tao. Minsan, merong mga tao kaya nilang ipagpalit ang kanilang dignidad para lang sa pera. Pero ang tanong, meron ba talagang katumbas na pera o kayamanan ang buhay at dignidad ng tao? Di ba wala? Isa sa mga pinakamahalagang bagay dito sa mundo ay ang buhay natin, ay ang dangal natin. Di po ba? Ang totoo, ang talimhaga na kinwento ng ating Panginoon ay hindi naman talaga tungkol sa atin na naghahanap ng kayamanan. Itong kwentong ito ay tungkol talaga sa Diyos na hinahanap tayo dahil tayo ang kayamanan ng Diyos. Ang naghahanap ng kayamanan at ng perlas, hindi tayong mga tao, kung hindi ang Diyos. God is the treasure hunter. God is the merchant of precious pearls. And we are the treasure of God. Kasi po, tignan nyo ito. Binenta daw ng tao lahat-lahat ng ari-arian niya para makuha lang niya yung kayamanan na yon. Di po ba, ganyan ang ginawa ni Jesus para sa atin? Binigay ni Kristo mismo ang buhay niya para tayong mga mahal ng Diyos ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Pinagpalit ng Diyos ang buhay niya para magkaroon ka ng buhay. Ang Diyos na naghahanap ng kayamanan at tayo ang kanyang tunay na kayamanan. Pero ang tanong, tayo ba? Tinuturing ba nating kayamanan ang ating buhay? Tayo ba? Tinuturing din ba nating kayamanan ang Diyos na nagmamahal sa atin? Nakakalungkot din po na ang dami-dami sa atin, binabaliwala ang grasya at kayamanan na tinanggap natin sa Diyos. Ang iba, kaya nilang ipagpalit ang kalusugan nila para lang sa bisyo. Ang iba, kaya nilang ipagpalit ang mga pamilya nila para lang sa mga babae nila o kalaguyo nila. Pinagpapalit mo minsan ang kapayapaan ng iyong kaisipan dahil sa iyong pag-aalala. O palagi mong naiisip ang paninira o chismis ng ibang tao tungkol sa iyo. Mga kapatid, napakahalaga ng iyong buhay dahil ang katumbas niyan ay buhay ng isang Diyos. Pahalagan mo naman sana ang tunay na kayamanan na tinanggap mo galing sa Diyos. But third and last, joy is the sign of a real treasure. Sabi po sa talimhaga ng ating Panginoong Jesucristo, sa galak daw ng tao, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung lupa kung nasaan ang kayamanan. Kapag hindi nagbibigay ng tuwa at galak ang isang bagay sa iyo, ang isang karanasan, hindi yan tunay na kayamanan. Sumpa yan, parusa yan, pagdurusa yan. Amen? Don't consider something precious and important if it gives you misery and suffering. Prioritize what makes you joyful. Amen? Ulitin ko po yun, prioritize what makes you joyful. Unahin mo ang nagbibigay sa iyo ng galak. Iba po ang tuwa sa galak, ha? Dahil ang tuwa nawawala. Ang galak nananatili. Maiksi lang po ang buhay, mga kapatid. Lalo-lalo lang umiiksi ang buhay mo kapag wala kang galak sa iyong puso. Amen? Kahit na kumita kang limpak-limpak na pera,
Kung naman hindi ka masaya, miserable ka, masungit ka, ginagawa kang bugnot ng iyong trabaho, yan ba ang tunay na kayamanan? Sa totoo lang, ang mayaman na may pera pero malungkot ay mahirap talaga. Remember that. If you are rich in money and yet you do not have any joy, you are actually poor. Kung marami kang utang, pero kapag umuuwi ka naman, kasama mong pamilya mo, nagbibigay yan ng ngiti sa iyong mukha, galak sa iyong puso, kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kapatid, daig mo pa ang milyonaryo. Amen? Ang kapatid ko po, kwento niya sa akin, kapag bumibili daw po siya ng damit para sa kanya, palagi siya nagdadalawang isip. Titingnan muna niya yung price tag. Pag nakita niyang napakamahal, di na niya bibilin. Nagtitipid siya. Pero kapag bumibili daw siya ng damit para sa mga anak niya, napakabilis niyang kumuha, bumili. Hindi po niya iniisip ang presyo. Kahit na mangutang siya, okay lang sa kanya. Dahil para po sa kapatid ko, ang tunay na kayamanan niya ay yung kanyang mga anak. Kahit na pagod daw po siya, makita lang niya yung picture ng kanyang mga anak, gumagaan yung kanyang pakiramdam. Kayo mga kapatid, tanong ko, anong nagbibigay sa'yo ng galak? Anong nagpapasabik sa'yo araw-araw? Kahit na wala kang pera, kahit na may sakit ka, kung araw-araw nagigising ka, na masaya, na excited ka, mayaman ka talaga. Amen? Kaya nga, hindi mo masasabi na kayamanan ang alak. Kasi maaaring ang iba sa inyo pinapasaya ng alak. Pero panandalian lang yan. Pagkatapos mong uminom, sasakit na ang ulo mo. Kinaumagahan, ang iba pa nga sa inyo, hirap na hirap sa pagdudumi. Kapag umuwi ka pang lasing, nakikipag-away ka sa iyong asawa, pati mga anak mo, nag-aaway na kayo. Kayamanan ba ang alak mo? Kapag sinisira mo ang iyong katawan, hindi yan kayamanan. Lason yan. Amen? Alam ko din po ang iba sa inyo, ang tingin sa pera ay kayamanan. Opo, kapag may pera ka, mabibili mo ang iyong gusto. Pero ang tanong ko, palagi ka bang pinapasaya ng pera mo? Aminin niyo, di po ba? Pag merong kang pera, kulang pa. Magrereklamo ka. Kapag wala kang pera, nag-aalala ka. Tingnan niyo na po, hindi tunay na kayamanan ang pera dahil hindi ka naman talaga palaging pinasasaya. Isa sa mga pinakakayamanan sana natin dito sa mundo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos lang ang magkakalob sa iyo, hindi lang ng iyong kailangan, kundi sobra-sobra pa sa iyong hinahanap at hinihingi sa Kanya. Kung paano tayo hinanap ng Diyos, sana tayo din. Masabik tayo at masayang hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Remember that when God becomes your treasure, even in your problems, your sacrifices, they will become your joy. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay nakatago. Ito po ay may mahalagang kapalit at magbibigay ito sa iyo ng tunay na tuwa at galak. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Makita sana natin ang tunay na kayamanan ng ating buhay, ang Diyos at ang Kanyang kaharian. Harinawa, baguhin tayo ng Diyos. Ang ating pagkatao, kapag nasumpungan natin siya, kapag nakita natin siya, maging tayong mas mabuti, mas banal, ngayon at magpakailanman. Amen. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at ang mga obispo naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating kabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa katotohanan naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyo nawang paunlakan, upang sa paggunita kay San Pedro Crisologo, kami ay makapakinabang sa paghahaing ito na binibigay mo sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang ay dumadalangin na pinapanaligan ng uliran namin na si San Pedro Crisologo ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Remember, my dear friends, that what you have is a true treasure is, number one, if it is hidden, true treasures are buried. They are real. You need an effort to unearth them. Kaya nga masasabi mo na kayamanan mo ang iyong edukasyon dahil pinaghirapan mo yan. Pero pangalawa, true treasure are costly. May kapalit na mahalaga. But lastly, true treasures give you joy. Hindi ka pinapasaya niyan, hindi yan tunay na kayamanan at mahalaga. I want you to evaluate your life. What gives you true joy? Stay there. Huwag niyong ipagpapalit yung nagbibigay sa inyo ng tuwa at galak. Dahil maiksi lang ang buhay. Pasalamatan niyo sa Diyos yung kayamanan ang pinagkaloob niya sa inyo. Mismong buhay natin, ang kapalit niya na yung buhay ng Diyos. At bilang pasasalamat natin sa Kanya, palagi tayong magpuri, palagi tayong magdasal, palagi nating paglingkuran ang Panginoon, sundan mo naman ang kagustuhan din niya. Pray that God may also be your true, hidden, and precious treasure. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.